Itapon mo sila sa boarding school, Gabriel. Hindi mo kailangan ng mga batang baliw. Ang malupit na utos ni Bianca ay parang laso na humiwa sa katahimikan ng mansyon. Sa sulok, nakatayo ang kambal na nangangatog ang tuhod habang si Elena ay nakaluhod. Yakap ang mga paa ng amo. Ito ang simula ng pagguho ng isang imperyong ginto kung saan ang bawat patak ng luha ay magiging mitya ng paghihiganti at paghilom. Sino ang tunay na halimaw at sino ang magliligtas sa mga pusong sugatan? Ang sagot ay magmumula sa isang tawag na magpapabago sa lahat. Pirmahan mo na ito, Gabriel. Ayaw mo naman sigurong masira ang pangalan ng mga Valderrama dahil sa dalawang batang baliw, di ba? Ang malupit na utos ni Bianca ay humiwa sa puso ng isang ama. Habang nagpapakasaya ang kontrabida, lugmok sa dusa ang mga batang walang malay. Ngunit sa isang iglap, isang tawag ang magbabago sa tadhana. Handa ka na bang harapin ang katotohanan? Sino ang tunay na nagmamahal at sino ang nandaraya? Magagawa bang hilumin ng isang maliit na tinig ang malaking sugat ng nakaraan? Pirmahan mo na ito, Gabriel. Ayaw mo naman sigurong masira ang pangalan ng mga Valderrama dahil sa dalawang batang hindi man lang makausap ng matino, di ba? Isipin mo ang kumpanya. Isipin mo ang reputasyon natin. Ang mga salitang binitawan ni Bianca ay parang mga malalamig na patalim na bumaon sa katahimikan ng malawak na silid-aklatan. Nakatayo siya doon, suot ang kanyang mamahaling seda na pulang damit, habang ang isang kamay ay marahas na itinutulak ang isang folder sa ibabaw ng lamesang nara. Sa loob ng folder na yon ay ang dokumentong maglalayo kay Sol at Luna sa kanilang tahanan. Isang hatol na magtatapon sa kanila sa isang boarding school sa malayo, kung saan ang mga batang may espesyal na pangangangailangan ay itinatago sa mata ng publiko. Si Gabriel Valderrama, ang lalaking kinatatakutan sa mundo ng negosyo, ay nanatiling nakaupo. Hawak niya ang isang lumang fountain pen. Ang dulo nito ay nakalapat na sa puting papel, ngunit ang kanyang mga mata ay hindi nakatitig sa dokumento. Nakatingin siya sa maliit na bitak sa pinto ng kanyang silid. Sa kabilang panig ng pintong iyon, sa madilim na pasilyo ng mansyon, nakaluhod si Elena. Ang kanyang mga kamay na magaspang dahil sa paglalaba at paglilinis ay mahigpit na nakayakap sa kanyang 7 taong gulang na anak na si Maya. Pinipigilan ni Elena ang kanyang paghinga, natatakot na kahit ang tibok ng kanyang pusong nagdadalamhati ay marinig ng mga tao sa loob. Sa tabi nila, nakaupo sa malamig na sahig ang kambal na sina Sol at Luna. Ang mga bata ay walang kibo. Ang kanilang mga mata ay malayo ang tingin, tila mga ibon na nawalan na ng pag-asang makalipad muli. Dahan-dahang itinaas ni Gabriel ang imbaanong kanininiyang paningin. Nakita niya ang anino ng 2 maliit na paa sa ilalim ng pinto. Nakasuot ng lumang medyas na may tahi, tahimik na paalala ng pag-aaruga ni Elena sa kabila ng kakulangan. Isang mapait ng ngiti ang gumuhit sa kanyang labi. Nararamdaman niya ang bigat ng panulat sa kanyang kamay. Tila bawat galaw ay may kasamang desisyong hindi na niya maaaring bawiin. Tila ito ay naging isang dambuhalang bato na nagbabadyang dumurog sa huling hibla ng kanyang pagkatao bilang magulang. Gabriel, listen to me. Muling pagsalita ni Bianca, ang kanyang boses ay puno ng pekeng pag-aalala na kulay asupre. I'm doing this for them. Para sa ikabubuti nila. You can't handle them anymore. Simula nang mawala si Sofia, naging pabigat na sila sa'yo. Look at yourself. Halos hindi mo na makilala ang sarili mo dahil sa pag-aalaga sa 2 batang yan na hindi ka naman kinikilala bilang ama. Bawat salita ni Bianca ay parang asin na ibinubudbod sa isang sariwang sugat. Ang lalamunan ni Gabriel ay tila nasasakal sa tindi ng sikip. Ang kanyang mga daliri ay nagsimulang manginig at sa sobrang higpit ng kanyang pagkakahawak sa panulat, naramdaman niya ang matulis na dulo nito na bumaon sa kanyang palad. Ngunit ang sakit sa katawan ay wala sa kalingkingan ng pagkawasak ng kanyang loob. Naalala niya ang boses ni Sofia bago ito pumanaw.
Ang pangako nilang dalawa na hinding-hindi pababayaan ang kanilang mga bunga ng pag-ibig. Ngunit ngayon, sa harap ng mapanuring mata ni Bianca at sa bigat ng responsibilidad na hindi niya alam kung paano pasanin, tila ang pangakong iyon ay naging isang malabong alingawngaw na lamang. Lalong humigpit ang yakap ni Elena kay Maya sa labas. Narinig niya ang bawat salita ni Bianca at ang bawat segundong pananahimik ni Gabriel. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang pumasok sa loob at agawin ang panulat. Ngunit sino lamang siya? Isang hamak na katulong na ang tanging kayamanan ay ang kanyang dangal at ang pagmamahal sa mga batang itinuturing na niyang sarili. Ang kanyang mga luha ay tahimik na pumatak, nababasa ang balikat ng kanyang anak na si Maya. Sa loob ng silid, dahan-dahang ibinaba ni Gabriel ang dulo ng panulat sa linya ng pirma. Ang itim na tinta ay unti-unting kumalat sa papel, tila isang mantsa na hinding-hindi na mabubura. Ang bawat kurba ng kanyang pangalan ay parang isang hakbang papalayo sa mga alaala ng kanyang pamilya. Biglang isang mahinang tunog ang bumasag sa tensyon. Isang maliit na piraso ng papel ang dahan-dahang isinuot sa ilalim ng pinto mula sa labas. Ito ay isang drawing ng isang pamilya na may malaking araw at mga kulay na lagpas sa linya. Sa gitna ng drawing, may isang malaking figura ng lalaki na may hawak na kamay ng dalawang maliit na bata. Ang panulat ni Gabriel ay tumigil. Ang kanyang puso, na tila naging yelo, ay biglang dinaluyan ng isang mainit at masakit na kurot. Tiningnan niya ang drawing. Pagkatapos ay ang malupit na mukha ni Bianca na naghihintay ng kanyang pagsuko. Hanggang kailan ko ba kayang panindigan ang pagiging ama? Kung ang sarili ko mismong puso ay matagal na ring namatay kasabay ng huling hininga ng babaeng pinakamahal ko. Bago pa man makasagot ang kanyang isip, isang malakas na pagkulog ang yumanig sa mansyon. Kasabay ng biglang pagring ng telepono ni Gabriel na nakapatong sa lamesa. Isang numerong hindi rehistrado. Isang numerong magdadala ng isang tinig na hindi niya inaasahan. Ang bawat pagtunog ng telepono sa ibabaw ng lamesa ay tila isang babala na nagpapatigil sa mundo ni Gabriel. Tiningnan niya ang screen. Isang numerong hindi niya kilala. Ngunit ang boses sa kabilang linya nang sagutin niya ito ay isang mahinang hikbi ng isang bata na agad ding naputol. Hindi siya nakapagsalita. Ngunit ang kaba sa kanyang dibdib ay mas mabilis pa sa tibok ng kanyang puso. Sino yan? Huwag mong sabihing mas importante pa ang kung sinong tumatawag kaysa sa kinabukasan ng kumpanya, Gabriel. Ang boses ni Bianca ay puno ng pagkayamot habang marahas niyang itinatama ang kanyang suot na perlas. Dahan-dahang ibinaba ni Gabriel ang telepono. Ang panulat na kanina ay nakadantay sa papel ay muling binitawan. Hindi ko pipirmahan ito. Hindi muna ngayon. Ang kanyang boses ay malamig. Ngunit may diing hindi pwedeng baliin. Ang mukha ni Bianca ay namula sa galit. Ang kanyang mga mata ay nanliit habang tumatayo at humahakbang patungo sa pinto. Dahil ba sa drawing na yan? Dahil ba sa mga katulong na nakikinig sa labas? Sa isang marahas na galaw, binuksan ni Bianca ang pinto. Halos matumba sina Elena at Maya sa biglang pagbukas ng pinto. Ang takot sa mga mata ni Elena ay sapat na sana para mahiya ang sinuman, ngunit para kay Bianca, ito ay isang imbitasyon para sa kanyang kalupitan. You, wala ka bang ibang magawa kundi mag-espiya? At itong anak mo, bakit nandito ito sa loob ng mansyon? I told you, ang mga amoy lupa ay doon sa labas ng gate. Sigaw ni Bianca habang itinutulak ang balikat ni Elena. Pasensya na po, Ma'am Bianca. Dinala ko lang po si Maya dahil gusto lang po niyang bigyan ng drawing sina Sol at Luna. Ang boses ni Elena ay nangangatog. Ang kanyang ulo ay nakayuko. Tinatanggap ang bawat pangungutya bilang bahagi ng kanyang kapalaran. Drawing? Ang basura na yan? Kinuha ni Bianca ang papel mula sa sahig at bago pa man makapigil si Gabriel, pinunit niya ito sa harap ng mukha ni Maya.
Huwag mong lalasunin ang isipan ng mga batang ito ng mga pangarap na hinding-hindi mangyayari. Ang kambal ay may sakit at ang anak mo ay isang hamak na anak ng katulong. Magkaiba ang mundo nyo. Nakita ni Gabriel ang maliit na katawan ni Maya na nangangatog, ngunit ang bata ay hindi umiyak. Sa halip, lumakad si Maya patungo sa kambal na sina Sol at Luna na nananatiling nakaupo sa sahig. Sa gitna ng kaguluhan at sigawan ni Bianca, tila may isang mahiwagang katahimikan na bumalot sa tatlong bata. Kumuha si Maya ng 2 piraso ng makulay na panyo mula sa kanyang bulsa, mga lumang tela na malinis at maayos ang tahi. Inabot niya ang isa kay Sol at ang isa kay Luna. Walang salita, walang ingay. Ngunit sa unang pagkakataon sa loob ng maraming buwan, itinaas ni Sol ang kanyang kamay at dahan-dahang hinawakan ang dulo ng panyo. Pinanood ni Gabriel ang eksenang yon mula sa loob ng silid. Ang kanyang mga mata ay nanlaki nang makita ang dahan-dahang paggalaw ng mga daliri ni Sol. Ang mga doktor, ang mga pinakamahusay na therapist ay sumuko na. Ngunit ang isang simpleng piraso ng tela mula sa isang batang mahirap ang tila nagpabukas sa nakasarang pinto ng isipan ng kanyang anak. Look at them, Gabriel. Pinaglalaruan lang sila ng anak ng katulong mo. Patuloy pa rin sa pag-alburuto si Bianca. Hindi napapansin ang himalang nangyayari sa kanyang paanan. Lumapit siya kay Elena at muling itinaas ang kanyang kamay. Umalis na kayo rito bago ko pa kayo ipakaladkad sa mga guard. Isang malakas na tunog ng sampal ang muntik nang dumapo sa pisngi ni Elena. Ngunit bago pa man ito mangyari, isang maliit na tinig ang bumasag sa lahat ng ingay sa mansyon. Isang tinig na parang isang basag na kristal, mahina ngunit sapat na para magpatahimik sa lahat. Don't hurt her. Ang kamay ni Bianca ay napatigil sa ere. Ang fountain pen sa kamay ni Gabriel ay nalaglag at gumulong sa sahig. Ang lahat ng mata ay napabaling sa maliit na batang babae na si Luna. Ang kanyang mga mata na dati ay walang buhay ay nakatitig na ngayon ng diretso kay Bianca at ang kanyang maliit na kamay ay mahigpit na nakahawak sa laylayan ng damit ni Elena. Sa loob ng 2 taon, ito ang unang pagkakataon na nagsalita ang kanyang anak. Hindi para sa kanya, hindi para sa pera, kundi para protektahan ang isang babaeng itinuturing lamang na katulong sa bahay na yon. Naramdaman ni Gabriel ang isang matinding hiya at sakit na gumapang sa kanyang buong pagkatao. Habang siya ay nag-aalinlangan kung itatapon ba niya ang sariling mga anak, ang kanyang mga anak naman ay natututo ng lumaban para sa mga taong nagpapakita sa kanila ng tunay na pagmamahal. Ngunit si Bianca, sa halip na matuwa, ay lalong nagdilim ang paningin. Ang kanyang awtoridad ay nayurakan ng isang bata at isang katulong. Isang plano ang nagsimulang mabuo sa kanyang isipan, isang mas madilim na paraan para tuluyang mapalayo ang mga hadlang sa kanyang mithiin. Masaya sila, Gabriel, pero tingnan mo ang mga mata nila. Hindi sa iyo sila nakatingin, kundi sa isang hamak na anak ng katulong. Ang mga salitang yun ni Bianca ay tila mga bubog na pilit na isinisiksik sa pandinig ni Gabriel habang nakatayo siya sa veranda ng 2 palapag. Mula sa itaas, ang malawak na hardin ng mga balderrama na dati ay puno ng mga tuyong dahon at tila namatayan na rin ng pag-asa simula nang mawala si Sofia ay muling nagkakakulay. Sa ibaba, nakaupo sa damuhan sina Sol at Luna. Ang kanilang mga kamay na dati ay nakatikom lamang sa takot, ay punong-puno na ngayon ng basang lupa. Sa tabi nila ay si Maya, na masayang nagtuturo kung paano itanim ang mga buto ng mirasol. Ang bawat kilos ni Maya ay tila isang sayaw ng pag-asa, isang ritmo na dahan-dahang ginagaya ng kambal. Naramdaman ni Gabriel ang isang pait sa kanyang lalamunan. Napansin niya ang dahan-dahang pag-angat ng mga sulok ng labi ni Sol. Isang ngiti na hindi niya nagawang ibigay sa sariling anak sa loob ng mahabang panahon. Ang kanyang puso ay tila isang tuyong lupa na biglang nabuhusan ng ulan.
Masakit ang unang patak, ngunit kailangan para muling mabuhay. Hindi ba't nakakadiri, Gabriel? Patuloy na pag-atake ni Bianca, ang kanyang boses ay puno ng pagkaasiwa habang nakatingin sa putik na kumakapit sa mamahaling damit ng kambal. Tingnan mo ang dumi. Ang mga balderrama ay hindi pinalaki sa putikan. Hinahayaan mong maging amoy lupa ang iyong mga tagapagmana dahil sa impluwensya ng batang iyan. Hindi kumibo si Gabriel. Sa halip, hinigpitan niya ang pagkakahawak sa malamig na rehas ng beranda hanggang sa mamuti ang kanyang mga buko-buko ng daliri. Sa kanyang isipan, naririnig niya ang boses ni Sofia na bumubulong sa hangin, nagpapaalala sa kanya na ang tunay na kaligayahan ay hindi matatagpuan sa mga makinang nasahig, kundi sa malayang pagtawa ng mga bata. Bianca, hayaan mo sila, ang tanging nasabi ni Gabriel. Ang kanyang boses ay tila isang pagod na buntong hininga. Hahayaan? At kailan ka pa naging kampante sa ganitong uri ng kaguluhan? Singhal ni Bianca, ang kanyang mga mata ay naglalayab sa inggit. Gusto mo bang maging usap-usapan sa bawat dinner party na ang mga anak mo ay mas gustong makihalubilo sa mga katulong kaysa sa sarili nilang kadugo? Samantala, sa hardin, muling lumapit si Elena bitbit ang isang tray ng merienda. Ang kanyang bawat hakbang ay maingat, tila naglalakad sa ibabaw ng mga itlog, natatakot na muling magalit ang mga nasa itaas. Inilapag niya ang simpleng biskwit at tubig sa tabi ng mga bata. Nang mag-angat siya ng tingin at nakita si Gabriel sa veranda, mabilis siyang yumuko. Ang kanyang buong pagkatao ay puno ng kababaang loob at takot. Ngunit ang hindi nakikita ni Gabriel ay ang lihim na ngisi sa mga labi ni Bianca habang ito ay dahan-dahang umaalis sa veranda. May isang plano na nabubuo sa madilim na sulok ng kanyang isipan. Kung hindi niya mapapaalis ang mga katulong sa pamamagitan ng salita, gagawa siya ng paraan na hinding-hindi makakalimutan ni Gabriel. Dahan-dahang pumasok si Bianca sa loob ng mansyon. Ang kanyang mga hakbang ay hindi gumagawa ng ingay sa ibabaw ng makapal na alpombra. Dumiretso siya sa silid na inilaan para kay Elena at Maya. Isang maliit na kwarto sa likod ng kusina. Doon, sa ilalim ng isang lumang kama, nakita niya ang isang maliit na kahon ng sapatos na itinago ni Elena. Ang kanyang mga kamay na may mahahabang kuko ay tila mga galamay ng isang halimaw habang binubuksan ang kahon. Sa loob nito, nakita niya ang isang tumpok ng mga lumang sulat na may pamilyar na sulat kamay. Ang mga sulat na yon ay hindi kay Elena, kundi kay Sofia, ang yumaong asawa ni Gabriel. Ang bawat salita sa papel ay tila isang ebidensya ng isang lihim na matagal nang ibinaon sa limot. Isang matinding kaba at galit ang bumalot kay Bianca nang mabasa ang unang pangungusap. Sa sandaling iyon, nalaman niya na ang pananatili ni na Elena sa bahay na iyon ay hindi lamang banta sa kanyang posisyon, kundi banta sa isang katotohanang kayang sumira sa buong pamilya Valderrama. Sa labas, ang araw ay nagsisimula ng lumubog, nagbibigay ng isang ginintuang liwanag sa hardin. Ngunit sa loob ng kwartong yon, ang tanging natitira ay ang kadiliman sa mga mata ni Bianca habang mahigpit niyang nilalamukot ang lihim ng nakaraan. Akala mo ba ay maliligtas ka ng iyong katahimikan, Elena? Ang lihim na yan ay magiging lubid na sasakal sa inyong mag-ina kung hindi ka pa aalis sa pamamahay na ito. Ang boses ni Bianca ay tila isang malabong bulong ng isang ahas, sapat na para magpatindig ng balahibo ni Elena habang siya ay nakaharap sa mainit na kalan. Sa labas, ang dilim ng gabi ay dahan-dahang bumabalot sa buong mansyon, tila isang itim na kumot na nagtatago ng mga kasalanang hindi pa nahuhugasan. Hinigpitan ni Elena ang pagkakahawak sa sandok. Ang bango ng niluluto niyang sinigang, ang paboritong ulam ni Sofia nung ito ay nabubuhay pa, ay humahalo sa amoy ng takot na namumuo sa kanyang pawis. Ang kanyang mga mata ay nanunuyo, ngunit ang bigat sa kanyang dibdib
ay tila isang dambuhalang bato na unti-unting lumulubog sa pusod ng dagat. Ma'am Bianca, wala po akong ginagawang masama. Ang pabulong na sagot ni Elena. Ang kanyang boses ay tila isang marupok na sinulid na anumang sandali ay mapuputol. Ang mga sulat na yon, pinapangalagaan ko lang ang alaala ni Ma'am Sofia para sa mga bata. Alaala? Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Bianca. Habang lumalapit siya, ang tunog ng kanyang mga mamahaling sapatos sa marmol na sahig ay tila mga martilyo na tumatama sa konsensya ni Elena. Huwag kang magmalinis. Alam nating dalawa ang nangyari sa gabing iyon. Alam nating dalawa kung bakit mabilis na nawala ang preno ng sasakyan ni Sofia. Kung malalaman ni Gabriel na hawak mo ang huling sulat na dapat ay para sa kanya, sa tingin mo ba ay mananatili kang buhay sa paningin niya? Nabitawan ni Elena ang sandok na lumikha ng isang matunog na pagkiskis sa gilid ng kaldero bago lumubog sa kumukulong sabaw. Ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig ng hindi mapigilan. Ang bawat salita ni Bianca ay parang isang laso na dumadaloy sa kanyang mga ugat. Pinapaalala sa kanya ang isang gabing puno ng ulan, dugo, at ang huling hiling ng isang kaibigang nag-aagaw buhay. Sa kabilang panig ng kusina, sa madilim na pasilyo, nakatayo si Gabriel. Kukuha sana siya ng tubig, ngunit ang bawat hakbang niya ay napatigil nang marinig ang mga pangalang hindi dapat binabanggit ng ganoon kagaan. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng mabilis, isang kaba na hindi niya maipaliwanag ang gumagapang sa kanyang likuran. Preno. Anong alam mo tungkol sa preno ng sasakyan ni Sofia? Ang tanong na ito ay hindi nabigkas ni Gabriel, na natili lamang itong isang masakit na alingawngaw sa loob ng kanyang isipan. Ang kanyang mga mata ay nanliit, pilit na inaaninag ang mga anino sa loob ng kusina. Ibigay mo sa akin ang sulat na yon, Elena. Muling pag-uutos ni Bianca. Ang kanyang kamay ay nakalahad na parang isang maniningil ng utang. Ibigay mo sa akin at hahayaan kitang makaalis dito ng buhay kasama ang anak mo. Pero kung pipiliin mong manatili at magpanggap na tagapagligtas ng mga batang iyan, sisiguraduhin kong sa kulungan ang bagsak mo. Tumalikod si Elena. Ang kanyang mga balikat ay yumayanig sa pinipigil na hikbi. Hindi niya magawang tingnan si Bianca. Sa kanyang isipan, nakikita niya ang mukha ni Maya na natutulog ng mahimbing at ang mga mata ni Sol at Luna na nagsisimula pa lamang makakita ng liwanag. Ang kanyang pag-ibig sa mga bata, ang tanging sandata niya. Ngunit sa harap ng kapangyarihan ni Bianca, tila ito ay isang tabak na gawa sa papel. Dahan-dahang lumakad paalis si Gabriel. Ang kanyang mga hakbang ay tila mga multo sa ibabaw ng alpombra. Ang bawat salitang kanyang narinig ay parang mga piraso ng isang puzzle na hindi niya mabuo-buo, isang aksidente, isang sulat, at ang katahimikan ni Elena na tila may itinatagong libingan. Pagbalik niya sa kanyang silid, tiningnan ni Gabriel ang larawan ni Sofia sa ibabaw ng kanyang mesa. Ang ngiti nito ay tila naging isang mapait na tanong. Naramdaman niya ang isang matinding lamig na hindi kayang pawiin ng kahit anong kumot. Sino nga ba ang dapat niyang paniwalaan? Ang babaeng itinuturing niyang pamilya o ang katulong na tila may hawak ng susi sa kanyang nakaraan? Hanggang kailan mabubuhay ang isang tao sa gitna ng mga kasinungalingan bago siya tuluyang lamunin ng dilim na pilit niyang tinatakbuhan? Ang hangin sa labas ay nagsimulang umihip ng malakas, isang babala ng paparating na unos na hindi lamang magdadala ng ulan, kundi ng mga katotohanang kayang duminig sa bawat sulok ng mansyon. Hindi na sila aalis. Dito lang sila sa mansyon. Ang boses ni Gabriel ay parang isang hatol na hindi pwedeng mabali, kasabay ng tunog ng pagpunit ng makapal na dokumento. Ang bawat piraso ng papel na nahuhulog sa sahig ay tila mga talulot ng isang bulaklak na nalanta na bago pa man bumukadkad. Sa harap niya, ang mukha ni Bianca ay namutla. Ang kanyang mga labi ay nanginginig
sa hindi maipaliwanag na galit at gulat. Gabriel, ano ba itong ginagawa mo? Sinisira mo ang tanging pagkakataon para maging normal muli ang buhay mo. Ang boses ni Bianca ay matinis, tila isang kuko na kumakaskas sa pisara. Pilit na binabasag ang katahimikan ng silid. Hindi sumagot si Gabriel. Sa halip, ibinaling niya ang kanyang paningin sa bintana kung saan makikita ang anino ni na Elena at Maya na naglalakad sa ilalim ng dahan-dahang pagpatak ng ulan. Ang imahe ng kanyang mga anak na nakahawak sa laylayan ng damit ni Elena ay parang isang matalim na paalala na ang tunay na lunas ay wala sa mga mamahaling paaralan, kundi sa init ng isang pusong handang magsakripisyo. Nararamdaman ni Gabriel ang isang matinding dusa sa loob ng kanyang dibdib. Ang mga salitang narinig niya sa kusina tungkol sa preno ng sasakyan ni Sofia ay tila isang lason na dahan-dahang kumakalat sa kanyang isipan. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang tanungin si Bianca, ngunit alam niyang sa mundong ito ng mga Valderrama, ang katotohanan ay madalas na ibinabaon kasama ng mga patay. Lumapit siya sa kanyang lamesa at dahan-dahang hinawakan ng isang maliit na bulaklak na gawa sa papel. Isang handog mula kay Maya na naiwan sa kanyang table kaninang umaga. Ang papel ay may bahid ng dumi, ngunit para kay Gabriel, ito ang pinakamahalagang bagay sa loob ng silid na yon. Ang kabutihan ng isang bata ay tila isang sampal sa kanyang sariling kaduwagan. Maari ka nang lumabas, Bianca. At wag na wag ko nang maririnig na binabanggit mo ang tungkol sa pagpapaalis sa kanila. Ang dugtong ni Gabriel, ang kanyang boses ay tila isang malamig na hanging umiihip mula sa isang libingan. Padabog na lumabas si Bianca. Ang tunog ng pagsara ng pinto ay yumanig sa mga luma at mamahaling dekorasyon sa silid. Sa sandaling iyon, ang lahat ng tensyon ay tila naglaho. Pinalitan ng isang mabigat na katahimikan na tanging ang tibok ng sariling puso ni Gabriel ang naririnig. Gabi na nang maupo si Gabriel sa kanyang kama, ang silid ay tanging ang liwanag lamang ng buwan ang nagbibigay ng anyo. Ang kanyang isipan ay pilit na bumabalik sa gabing nawala si Sophie. Ang bawat detalye, ang bawat alaala, ay tila isang mitya ng isang bombang anumang sandali ay sasabog. Sino ang tunay na kaaway sa pamamahay na ito? Ang babaeng itinuring kong kapatid o ang katulong na tila may hawak ng huling hiling ng aking asawa? Dahan-dahan niyang ipinikit ang kanyang mga mata, ngunit bago pa man siya tuluyang dalawin ng antok, ang katahimikan ng gabi ay binasag ng isang tunog mula sa kanyang cellphone. Ang liwanag ng screen ay tila isang nanunuring mata sa dilim. Isang numerong hindi rehistrado. Ang bawat pagtunog nito ay tila isang mabilis na tibok ng kaba sa kanyang lalamunan. Nang sagutin niya ang tawag, ang tanging narinig niya ay ang malakas na ihip ng hangin at ang mahinang boses ng isang batang umiiyak sa gitna ng malakas na ulan. Isang boses na hindi galing sa loob ng mansyon, ngunit tila humihingi ng tulong mula sa kailaliman ng isang bangungot. Papa, tulong. Ang daming tubig. Papa, natatakot ako. Ang telepono ay halos malaglag mula sa kamay ni Gabriel. Ang boses na yon, ang boses na tumatawag sa kanya bilang Papa, ay tila isang kidlat na gumuhit sa madilim na langit ng kanyang buhay. Nagbubukas ng isang pintuan sa isang mundong akala niya ay matagal na niyang nalimutan. Ang boses ng isang bata na humihingi ng saklolo sa gitna ng malakas na ulan ay tila isang pako na bumaon sa puso ni Gabriel. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig habang nakahawak sa cellphone. Halos hindi siya makapaniwala sa naririnig. Sa labas ng mansyon, ang langit ay patuloy na nagpapakawala ng malalakas na kulog na tila sumasabay sa kaba sa kanyang dibdib. Sino ito? Bata, sino ang tinatawagan mo? Ang tanong ni Gabriel ay puno ng pag-aalinlangan. Ang kanyang boses ay nanginginig din dahil sa lamig na biglang binalot ang kanyang silid. Papa, help me. Ang lamig-lamig dito. Ang daming tubig, Papa.
Natatakot ako. Ang sagot ng bata sa kabilang linya. Ang kanyang boses ay gumaralgal dahil sa iyak at ginaw. Naririnig ni Gabriel ang hampas ng malalakas na alon at ang ingay ng hangin na nagpapatunay na ang bata ay nasa panganib. Gusto sanang sabihin ni Gabriel na maling numero ang natawagan nito, na hindi siya ang tatay nito. Ngunit ang bawat hikbi ng bata ay tila humihila sa kanyang mga paa, pabalik sa realidad ng kanyang sariling mga anak. Paano kung si Sol o si Luna ang nasa ganoong kalagayan? Paano kung ang sarili niyang mga anak ang humihingi ng tulong habang siya ay nagpapakasasa sa karangyaan ng mansyong ito? Naramdaman ni Gabriel ang isang matinding hapdi sa kanyang puso. Ang kanyang pagiging ama na matagal nang naging bato ay tila dahan-dahang natutunaw dahil sa yak ng isang estrangherong bata. Bata, makinig ka sa akin? Nasaan ka ba? Nasaan ang nanay mo? Ang tanong ni Gabriel, ang kanyang boses ay naging malumanay, ngunit may awtoridad. Pilit na pinapakalma ang bata sa kabilang linya. Wala si Mama. Umalis siya para kumuha ng tulong, pero hindi pa siya bumabalik. Papa, pumasok na ang tubig sa bahay namin. Ang dilim-dilim dito. Ang sagot ng bata na muling humagulgol. Hinigpitan ni Gabriel ang hawak sa telepono. Ang kanyang isipan ay mabilis na nag-isip. Hindi niya pwedeng pabayaan ang batang ito. Kahit na hindi siya ang ama nito, ang bawat salita ng bata ay tila isang utos mula sa langit na kailangan niyang sundin upang mabawasan ang bigat ng kanyang mga kasalanan bilang magulang. Huwag kang matakot. Angel ang pangalan mo, di ba? Makinig ka kay Tito. Hahanapin kita. Sasagipin kita. Ang pangako ni Gabriel na hindi namamalayan na ginamit niya ang salitang Tito sa halip na Papa. Hindi po Angel ang pangalan ko. Angel po ang tawag sa akin ni Mama dahil ako raw ang anghel niya. Ang pangalan ko po ay Stella. Ang sagot ng bata na tila nakahanap ng kaunting lakas dahil sa pangako ni Gabriel. Ang pangalang iyon, Stella, ay tila isang malakas na kidlat na tumama sa utak ni Gabriel. Napabitaw siya sa gilid ng kanyang lamesa at napasandal sa dingding. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa gulat at ang kanyang hininga ay tila napatigil. Si Stella, iyon ang pangalan ng bunsong kapatid ni Sofia na matagal na nilang hinahanap. Ang kapatid na nawalay kay Sofia noong sila ay bata pa dahil sa kahirapan, ang pangarap na hindi naabutan ng kanyang asawa bago ito pumanaw. Naramdaman ni Gabriel ang isang matinding kilabot na gumapang sa kanyang buong katawan. Ang pagkakataon ba na ito ay isang malupit na biro ng tadhana? O ito ang huling paraan ni Sofia upang ipaalala sa kanya ang isang pangakong hindi niya dapat talikuran? Saan ka pupunta sa gitna ng nagngangalit na bagyong ito, Gabriel? Huwag mong sabihing itataya mo ang buhay mo para sa isang maling tawag. Ang boses ni Bianca ay humalo sa ingay ng malalakas na patak ng ulan na humahampas sa mga bintana ng mansyon. Nakatayo siya sa paanan ng malaking hagdanan, naka-cross arms, habang pinapanood si Gabriel na mabilis na isinusuot ang kanyang makapal na jacket. Ang bawat kilos ni Gabriel ay puno ng pagmamadali. Ang kanyang muka ay kasing dilim ng langit sa labas. Hindi ito basta maling tawag, Bianca. May batang nanganganib ang buhay. Ang malamig na sagot ni Gabriel habang kinukuha ang susi ng kanyang SUV. Hindi niya tiningnan ang kanyang kaisang pamilya. Ang kanyang buong atensyon ay nasa teleponong hawak niya. Hinihintay na muling tumunog ang tinig ni Stella. Baliw ka na! Isang hamak na bata na hindi mo naman kaano-ano. Isipin mo ang mga anak mo. Isipin mo ang kumpanya kung may mangyaring masama sa'yo. Sigaw ni Bianca. Ang kanyang boses ay tila isang matalim na kuko na kumakalmot sa konsensya ni Gabriel. Ngunit hindi tumigil si Gabriel. Sa kanyang isipan, hindi lamang ang batang si Stella ang nakikita niya, kundi ang mukha ni Sofia na tila sumasama sa bawat ihip ng hangin, nagsasabi sa kanya na ito na ang pagkakataong bumawi sa lahat ng kanyang pagkukulang. Ang bawat patak ng ulan ay tila mga luhang nagpapaalala sa kanya
ng mga taong hinayaan niyang mawala. Sa kabilang panig ng silid, nakatayo si Elena, yakap-yakap si Maya. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala para sa kanyang amo. Sir Gabriel, mag-iingat po kayo. Napakalakas po ng baha sa labas. Ang mahinang pagsusumamo ni Elena. Isang mabilis na tango lamang ang ibinigay ni Gabriel bago siya tuluyang lumabas ng mansyon. Ang malakas na hangin ay agad na sumalubong sa kanya. Tila isang dambuhala na pilit siyang itinutulak pabalik. Ngunit ang kanyang mga paa ay matatag na humahakbang patungo sa garahe. Ang tunog ng makina ng kanyang sasakyan ay umalingaw-ngaw, isang hamon sa bangis ng kalikasan. Habang binabaybay ni Gabriel ang madidilim at bahaing kalsada, ang kanyang mga mata ay nakatuon lamang sa unahan. Ang bawat paghampas ng wiper sa kanyang windshield ay tila isang mabilis na tibok ng kaba sa kanyang dibdib. Ang tubig sa kalsada ay unti-unti nang tumataas. Umaabot na sa gulong ng kanyang sasakyan. Samantala, sa loob ng mansyon, muling hinarap ni Bianca si Elena. Ngayong wala na si Gabriel, ang kanyang tunay na anyo ay muling lumitaw. Ngayong wala na ang tagapagtanggol nyo, huwag nyo nang asahan na makakatulog pa kayo ng mahimbing sa bahay na ito. Ang banta ni Bianca, habang ang isang kamay niya ay marahas na hinahablot ang bitbit na unan ni Maya. Ma'am Bianca, parang awa nyo na po. Gabi na at malakasan ng bagyo. Ang pakiusap ni Elena habang nakaluhod sa malamig na marmol. Wala akong pakialam. Ang mga basurang katulad nyo ay hindi nararapat sa loob ng mansyong ito. Sa isang malakas na tulak, itinapon ni Bianca ang mga gamit ni Elena sa gitna ng sala. Sa gitna ng unos sa labas, ang sasakyan ni Gabriel ay biglang huminto. Ang makina ay namatay matapos pasukin ng tubig. Ang dilim ay bumalot sa kanya at sa kabilang linya ng telepono, narinig niya ang huling sigaw ni Stella bago tuluyang maputol ang tawag. Papa, tulong! Ang tubig! Naiwan si Gabriel sa gitna ng baha, habang sa mansyon, ang kanyang pamilya ay unti-unti ring nilalamon ng kalupitan ni Bianca. Sino ang unang maliligtas? Ang batang nasa panganib sa malayo o ang mga pusong unti-unti nang dinudurog sa loob ng sarili niyang tahanan? Ang kulog ay muling gumuhit sa langit. Tila isang tawa ng tadhana na naghihintay sa susunod na biktima. Ang bawat hakbang ni Gabriel sa gitna ng baha ay tila isang pakikipagtuos sa kamatayan. Ang malamig na tubig ay umabot na sa kanyang baywang at ang bawat hampas ng hangin ay tila nagbabantang itumba ang kanyang nangangatog na katawan. Ngunit sa kanyang isipan, ang huling sigaw ni Stella ang nagsisilbing mitya upang hindi siya sumuko. Ang kanyang mamahaling sapatos ay matagal nang naiwan sa putikan at ang kanyang mga kamay ay sugatan na sa pagkapit sa mga pader at bakod. Ngunit ang sakit sa katawan ay wala sa kalingkingan ng kaba sa kanyang dibdib. Stella, nasaan ka? Stella! Ang sigaw ni Gabriel ay nilamon ng ingay ng ulan. Sa wakas, sa dulo ng isang madilim na eskinita, nakita niya ang isang maliit na barong-barong na halos kalahati na ang lubog sa tubig. Sa itaas ng bubong na gawa, sa kinakalawang na yero, nakita niya ang isang maliit na anino. Isang batang babae, nakayakap sa kanyang sariling mga tuhod, nanginginig sa tindi ng ginaw at takot. Papa, ikaw na ba yan? Ang mahinang boses ng bata ay tila isang anghel na bumaba sa lupa sa gitna ng impyerno. Hindi na nag-aksaya ng panahon si Gabriel. Buong lakas siyang lumangoy at lumusong patungo sa dampa. Ang bawat galaw niya ay tila isang panalangin. Nang maabot niya ang bubong, agad niyang binuhat ang bata. Ang katawan ni Stella ay kasing lamig ng yelo. Agad itong idinikit ni Gabriel sa kanyang dibdib. Pinaparamdam ang init ng kanyang katawan na tila ito ang pinakamahalagang kayamanan sa buong mundo. Nandito na ako. Huwag kang matakot. Hindi kita iiwan. Bulong ni Gabriel ang kanyang mga luha
ay humahalo sa patak ng ulan. Sa gitna ng pag-aayos niya sa bata, isang bagay ang kuminang sa leeg ni Stella. Isang lumang kwintas na may pendant na kalahating puso. Ang puso ni Gabriel ay tila tumigil sa pagtibok. Ang kwintas na iyon ang kapilas ng kwintas na suot ni Sofia nung gabing ilibing siya. Isang lihim na tanging sila lamang dalawa ang nakakaalam. Saan mo nakuha ito, Stella? Ang tanong ni Gabriel, ang kanyang boses ay nanginginig sa tindi ng emosyon. Kay mama po. Sabi niya, ibiigay ko raw ito sa taong darating para iligtas ako. Sagot ng bata bago tuluyang mawalan ng malay sa bisig ni Gabriel. Hinigpitan ni Gabriel ang yakap sa bata. Ang katotohanan ay tila isang malakas na sampal na nagpagising sa kanyang buong pagkatao. Ang batang ito ay hindi lamang basta estranghero. Siya ang buhay na alaala ni Sofia. Ang katotohanang pilit na itinago sa kanya ng mahabang panahon. Gamit ang natitirang lakas, binuhat ni Gabriel si Stella pabalik sa kanyang sasakyan na sa wakas ay muling umandar matapos ang ilang pagsubok. Ang kanyang isipan ay punong-puno ng galit at pagmamahal. Galit para sa mga taong nagtago ng katotohanan at pagmamahal para sa batang ngayon lamang niya naramdaman ang tunay na halaga. Ngunit habang papalapit siya sa mansyon, isang mas masakit na tanawin ang sumalubong sa kanya. Sa gitna ng madilim na kalsada, sa labas ng malaking gate ng mga Valderrama, nakita niya ang dalawang aninong nakaupo sa tabi ng mga basang bag at gamit. Si Elena at Maya, nakalugmok sa putikan basang-basa at nanginginig, habang ang gate ng mansyon ay saradong-sarado. Ang galit ni Gabriel ay umapoy ng higit pa sa anumang unos. Habang inililigtas niya ang isang buhay sa malayo, ang sarili naman niyang tahanan ay naging pugad ng isang mas malupit na halimaw. Mas masahol pa sa lamig ng ulan, ang pusong marunong pumatay ng dangal ng kapwa. Ang boses ni Gabriel ay tila isang dagundong ng kulog na bumasag sa katahimikan ng madilim na kalsada. Ang kanyang SUV ay huminto ng marahas sa tapat ng malaking gate ng mansyon. Ang matinding liwanag ng headlights ay tumama sa figura ni na Elena at Maya na nakalugmok sa basang semento. Ang putik ay nakakapit na sa kanilang mga damit at ang panginginig ng kanilang mga katawan ay tila isang mabilis na ritmo ng pagdurusa. Mabilis na bumaba si Gabriel mula sa sasakyan. Hindi niya alintana ang sariling basang katawan o ang hapdi ng mga sugat sa kanyang kamay. Ang tanging nakikita niya ay ang kawalang hiyaang ginawa sa loob ng kanyang sariling bakuran. Sa kanyang bisig, mahigpit pa rin niyang yakap ang walang malay na si Stella, na balot ng kanyang jacket. Sir Gabriel, ang boses ni Elena ay halos hindi marinig. Tila isang mamatay-matay na apoy sa gitna ng unos. Itinaas niya ang kanyang nangangatog na kamay, hindi para humingi ng tawad, kundi para ituro ang kanyang anak na si Maya, na halos lila na ang mga labi sa tindi ng ginaw. Pumasok kayo sa loob. Ngayon din. Ang utos ni Gabriel ay hindi mapapantayan ng kahit anong bangis ng bagyo. Gamit ang kanyang remote, sa pilitan niyang binuksan ang gate na tila isang dambuhalang bakal na umaalingaw-ngaw sa gabi. Binuhat niya si Stella patungo sa loob, habang sina Elena at Maya ay dahan-dahang sumusunod. Ang bawat hakbang nila ay nag-iiwan ng bakas ng putik sa mamahaling marmol ng mansyon, isang mantsa na simbolo ng nasirang pagkatao. Sa loob ng foyer, nakatayo si Bianca. May hawak na baso ng alak at may mapang-uyam na ngiti sa mga labi. Ngunit ang nangiting iyon ay biglang naglaho nang makita ang anyo ni Gabriel, isang amang tila nang galing sa kailaliman ng impyerno para maningil ng utang. Gabriel, what is the meaning of this? Bakit mo ibinabalik ang mga basurang iyan dito? Ang sigaw ni Bianca ay pumailan lang sa buong mansyon. Tila isang matinis na tunog ng nabasag na kristal. Hindi siya sinagot ni Gabriel. Sa halip, lumapit siya ng malapitan. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit. Sa pamamahay na ito, Bianca, ako ang nagpapasya. At simula sa gabing ito,
Tandaan mo ito. Bawat patak ng luha na pinalabas mo sa mga taong ito ay babayaran mo ng higit pa sa inaakala mo. Agad na dinala ni Gabriel si Stella sa sofa. Elena, tulungan mo ako. Ang bata, kailangan niyang uminit. Kahit nanginginig at hirap sa pagkilos, ang instinct ni Elena bilang ina ang nanaig. Mabilis siyang kumuha ng mga tuyong tuwalya at mainit na tubig. Isinasantabi ang sariling dusa para iligtas ang batang bitbit ng kanyang amo. Habang hinahaplos ni Elena ang malamig na mukha ni Stella, ang bata ay dahan-dahang nagmulat ng mata. Ang paningin ni Stella ay malabo. Ngunit nang makita ang mukha ni Elena, isang mahinang salita ang kumawala sa kanyang mga labi. Isang salitang tila isang mitya ng isang malaking pagsabog. Tita, Elena, ikaw na ba yan? Ang lahat sa loob ng silid ay napatigil. Ang baso ng alak sa kamay ni Bianca ay nalaglag at nadurog sa sahig. Ang tunog nito ay tila isang huling hudyat ng pagkawasak ng kanyang mga kasinungalingan. Napatingin si Gabriel kay Elena. Ang kanyang mga mata ay punong-puno ng mga katanungang humihingi ng katarungan. Tita? Ang bulong ni Gabriel ay tila isang matalim na tanong na bumaon sa katahimikan. Si Elena ay napatigil sa pagpunas, ang kanyang mga mata ay napuno ng luha habang nakatingin sa bata. Alam niya na ang lihim na matagal na niyang itinatago sa ilalim ng kanyang mga unan ay pilit na rin ng lumalabas sa gitna ng dilim. Ang katotohanan ay tila isang baha na kahit anong pader ay hindi kayang pigilan. Kapag dumating ang oras ng pag-apaw, lahat ng dumi ay lulutang sa ibabaw. Ang katahimikan sa loob ng mansyon ay tila isang laso na dahan-dahang sumasakal sa bawat isa. Ang tanging naririnig lamang ay ang mahinang paghikbi ni Maya at ang mabigat na paghinga ni Gabriel. Ang basag na kristal sa paanan ni Bianca ay kumikislap sa ilalim ng liwanag ng chandelier. Tila mga nanunuya na mata na nagmamasid sa kanyang pagguho. Anong sinabi mo, Stella? Ang boses ni Gabriel ay parang isang bulong na nanggagaling sa ilalim ng lupa, puno ng pagkalito at hapdi. Guni-guni lang yan ng bata, Gabriel. May lagnat siya. Hindi niya alam ang sinasabi niya. Ang sigaw ni Bianca ay puno ng desperation. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang pilit na inaayos ang kanyang buhok na nagulo na dahil sa tensyon. Elena, dalhin mo na ang batang iyan sa itaas. Ngayon din, ngunit hindi gumalaw si Elena. Sa halip, lalong humigpit ang kanyang pagkakahawak sa kamay ni Stella. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Gabriel. Isang tingin na puno ng pagod, pagsisisi, at isang katotohanang matagal nang gustong kumawala. Hindi po siya nagdedeliryo, Sir Gabriel. Ang pabulong na pahayag ni Elena. Ang kanyang boses ay naging matatag, tila isang taong sa wakas ay nakabitaw na sa isang napakabigat na pasan. Si Stella po, siya ang anak ng bunsong kapatid ni Ma'am Sofia. Siya ang batang itinago at ipinagkait nyo sa inyong alaala dahil sa mga kwentong gawa-gawa ng taong nasa harap nyo. Isang matalim na tingin ang ipinatama ni Elena kay Bianca. Ma'am Bianca, alam nyo ang totoo. Kinausap ako ni Ma'am Sofia bago siya bawian ng buhay. Ipinagkatiwala niya sa akin ang kinaroroonan ng kanyang kapatid at ng batang ito. Pero tinakot niyo ako. Sabi niyo, kung magsasalita ako, idadamay niyo ang anak kong si Maya. Naramdaman ni Gabriel ang isang matinding lamig na gumapang sa kanyang likuran. Ang bawat salita ni Elena ay parang isang piraso ng puzzle na biglang lumapat sa tamang pwesto. Ang maling tawag, ang kwintas, ang pagkakahawig ni Stella kay Sofia. Lahat ay hindi aksidente. Pati ba ang tungkol sa pamilya ni Sofia, pinakialaman mo, Bianca? Ang tanong ni Gabriel ay may kasamang matinding pait. Lumapit siya kay Bianca. Ang kanyang bawat hakbang ay tila isang paghatol. Lahat ba ng saya na dapat ay naranasan ng asawa ko
Ninakaw mo para lang sa sarili mong interes? Sinungaling ka, Elena. Isang hamak na katulong ka lang. Hysterical na ang boses ni Bianca. Ang kanyang maskara ng pagiging marangal ay tuluyan ng nadurog. Gabriel, huwag kang maniniwala sa kanya. Gusto lang nilang makuha ang pera mo, ngunit huli na. Hindi na nakatingin si Gabriel kay Bianca. Lumuhod siya sa tabi ni Stella at Elena. Hinawakan niya ang maliit na kamay ni Stella at sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang dugong dumadaloy sa batang ito, ang dugong nag-uugnay sa kanya sa babaeng tanging minahal niya. Bakit, Elena? Bakit ngayon mo lang sinabi? Ang tanong ni Gabriel, ang kanyang mga mata ay nagsisimula ng mangilid ang luha. Dahil ngayon lang po ako nagkaroon ng lakas ng loob, sir. Noong nakita ko po kayong lumusong sa baha para iligtas ang batang ito kahit hindi niyo siya kilala, doon ko po nalaman na handa na kayong malaman ang lahat. Sagot ni Elena habang hinahaplos ang buhok ni Maya at Stella ng sabay. Sa sandaling iyon, ang galit ni Gabriel kay Bianca ay napalitan ng isang mas malalim na desisyon. Alam niyang marami pa siyang kailangang malaman. Ang tungkol sa aksidente, ang tungkol sa mga sulat, at ang lahat ng panlilinlang ni Bianca. Dahan-dahang tumayo si Gabriel. Bit-bit si Stella sa kanyang mga bisig. Tiningnan niya si Bianca ng may pandidiri. Umalis ka sa pamamahay na ito, Bianca. Ngayon din. At huwag mong asahan na makakalabas ka sa bansang ito nang hindi hinaharap ang lahat ng kasalanang ginawa mo. You can't do this to me! Sigaw ni Bianca. Ngunit ang kanyang boses ay tila isang mahinang alingawngaw na lamang sa malawak na mansyon. Habang hinihila ng mga security guard si Bianca palabas sa gitna ng nagngangalit na bagyo, naiwan si Gabriel kasama sina Elena, Maya at ang mga bata. Ang dilim ay naroon pa rin, ngunit sa loob ng kanilang mga puso, ang unang sinag ng katotohanan ay nagsisimula nang maghilom sa mga sugat ng nakaraan. Ngunit sa gitna ng kanilang pagyakap sa isa't isa, hindi napansin ni Gabriel ang isang mabilis na sulyap ni Bianca sa kanyang bag. Isang sulyap na nagpapahiwatig na hindi pa tapos ang laban ng isang sugatang ahas. Hindi sapat ang palayasin ako, Gabriel. Kung hindi ako ang reyna sa mansyong ito, walang matitirang palasyo para sa inyo. Ang mga salitang ito ay tila isang sumpa na naiwan sa isang maliit na recorder na nakatago sa ilalim ng unan ni Sol. Ang boses ni Bianca, kahit wala na siya sa loob ng bahay, ay patuloy na gumagapang sa isipan ng mga bata, tila isang lason na dahan-dahang pumapatay sa anumang usbong ng kapayapaan. Ang umaga, matapos ang malakas na bagyo ay puno ng isang kakaibang katahimikan. Ang sikat ng araw ay sumisilip sa mga bintana, nagbibigay ng liwanag sa mga basag na piraso ng kahapon. Ngunit sa loob ng silid-tulugan ng kambal, ang atmosfera ay kasing lamig pa rin ng yelo. Nakatayo sina Sol at Luna sa harap ng larawan ng kanilang ina. Ang kanilang mga maliliit na kamay ay mahigpit na nakakuyom. Sabi ni Tita Bianca, kukunin daw ni Stella ang pwesto ni Mommy. Sabi niya, kakalimutan mo na kami dahil kay Stella. Ang mahinang sumbat ni Sol nang pumasok si Gabriel sa silid. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagdududa at sakit na hindi dapat nararanasan ng isang bata. Naramdaman ni Gabriel ang isang matinding hapdi sa kanyang dibdib. Lumapit siya, dahan-dahang lumuhod para mapantayan ang taas ng kanyang mga anak. Hindi totoo yan, Sol. Luna, si Stella ay pamilya natin. Hindi niya papalitan ang mommy niyo, kundi tutulungan niya tayong tandaan ang pagmamahal ni mommy. Ngunit ang takot na itinanim ni Bianca ay malalim ang ugat. Nang pumasok si Maya at Stella sa silid, bit-bit ang ilang laruan para makipaglaro. Marahas na tumalikod ang kambal. Ang pagtanggi nila ay tila isang muling pagbukas ng sugat na akala ni Gabriel ay nagsisimula na ring maghilom. Sa kusina, abala si Elena sa paghahanda ng almusal, ngunit ang kanyang mga mata ay laging nakatingin sa labas. May isang mabigat na kutob ang bumabalot sa kanyang puso.
Ang katahimikan ni Bianca ay tila isang babala, isang kalmado bago ang isa pang dilubyo. Nanay, bakit po ayaw kaming kausapin ni Sol? Ang tanong ni Maya habang tinutulungan ng kanyang ina. Hayaan mo muna sila, anak. Minsan, ang puso ng tao ay kailangan ng oras para makakita ng totoo. Ang sagot ni Elena, kahit na sa loob niya ay nanginginig siya sa takot. Habang nag-aagahan, napansin ni Gabriel ang isang kakaibang amoy. Hindi ito amoy ng masarap na niluluto ni Elena. Ito ay amoy ng tuyong tela na unti-unting nagiinit. Ang kanyang mga senses ay agad na nag-alerto. Tumingin siya sa paligid at doon niya nakita ang isang manipis na usok na nanggagaling sa silid-aklatan. Ang silid kung saan itinatago ang lahat ng mahahalagang dokumento at ang mga huling alaala ni Sofia. Elena, ang mga bata, ilabas mo sila. Ang sigaw ni Gabriel habang mabilis na tumatakbo patungo sa pinagmumulan ng usok. Ang apoy ay mabilis na gumagapang sa mga kurtina. Hindi ito aksidente. May nakitang bote ng gas si Gabriel sa sulok. Isang huling regalo ni Bianca bago siya tuluyang umalis kagabi. Ang galit ni Gabriel ay umapoy ng higit pa sa nasusunog na silid. Ngunit sa gitna ng usok, narinig niya ang isang tili mula sa itaas. Maya! Sol Luna! Ang sigaw ni Elena ay puno ng desperasyon. Sa itaas na bahagi ng hagdanan, ang makapal na usok ay nagsisimula ng bumalot. Ang mga bata ay nakulong sa loob ng playroom at ang pinto ay tila nakandado mula sa labas. Sa kabilang dulo ng pasilyo, sa gitna ng kaguluhan, nakita ni Gabriel ang isang anino sa labas ng bintana. Isang pamilyar na figura na may hawak na lighter, nakangiti habang pinapanood ang kanyang muling paggawa ng impyerno. Bianca? Ang bulong ni Gabriel, ang kanyang boses ay puno ng pait. Ang apoy ay patuloy na lumalakas at ang bawat segundong lumilipas ay tila isang hakbang papalapit sa kamatayan. Ang mga alaala ni Sofia ay unti-unti nang nagiging abo at ang tanging mahalaga na lamang na ngayon ay ang mga buhay na nasa loob ng naglalayab na mansyon. Mamatay kayo sa gitna ng lahat ng mga alaala nyo. Kung hindi magiging akin ang mansyong ito, walang matitira sa inyo kahit abo. Ang tawa ni Bianca ay parang tunog ng nababasag na kristal sa gitna ng naglalayab na apoy. Isang alingawngaw ng kabaliwan na pilit na humahalo sa paglagutok ng nasusunog na kahoy. Habang ang usok ay dahan-dahang lumalamon sa bawat sulok ng silid-aklatan, ang sikat ng araw sa labas ay tila nagluluksa para sa mga alaalang unti-unti nang nagiging uling. Si Gabriel ay nakatayo sa gitna ng pasilyo. Ang kanyang dibdib ay parang sasabog sa tindi ng init at kaba. Sa kanyang kanan, ang pinto ng silid-aklatan ay bukas at doon niya nakikita ang mga huling sulat ni Sofia at ang mga dokumento ng kumpanya na unti-unti nang kinakain ng apoy. Iyon ang kanyang legacy, ang tanging ebidensya ng kanyang pinaghirapan. Ngunit sa kanyang kaliwa, narinig niya ang mahinang katok mula sa playroom na nakakandado. Ang tinig ni Elena na pilit na pinapakalma ang tatlong bata sa gitna ng nakakasuffocate na usok. Sir Gabriel, tulong! Hindi mabuksan ang pinto. Ang sigaw ni Elena, ang kanyang boses ay paus na dahil sa usok na pumapasok sa kanyang baga. Naramdaman ni Gabriel ang isang matinding dusa. Ang bawat segundo ay tila isang taon ng pagdurusa. Tiningnan niya ang silid-aklatan, ang nakaraan. Tiningnan niya ang playroom, ang hinaharap. Sa sandaling iyon, ang lahat ng yaman ng mga Valderrama ay tila naging walang halaga. Ang ginto ay naging basura sa harap ng buhay na malapit ng bawiin. Elena, layuan niyo ang pinto. Sisirain ko ito. Ang sigaw ni Gabriel habang pilit na binabaliwala ang hapdi ng apoy sa kanyang balat. Sa loob ng silid, ang kadiliman ay tila isang buhay na nilalang. Si Elena ay nakaluhod. Yakap-yakap si Maya, Sol at Luna.
Ang kanyang sariling katawan ang nagsisilbing panangga sa mga batang nanginginig sa takot. Ngunit sa gitna ng panganib, isang himala ang nangyari. Ang kambal na sina Sol at Luna, sa halip na magkulong sa sariling mundo, ay mahigpit na humawak sa kamay ni Stella. "Don't be scared, Stella. We're here," ang pabulong na sabi ni Sol. Ang kanyang boses ay maliit, ngunit puno ng isang lakas na ngayon lamang narinig ni Elena. Ang tatlong bata ay nagkakaisa. Ang kanilang mga daliri ay magkakabuhol, habang si Elena ay patuloy na nagdarasal. Sa labas, sa bawat malakas na paghampas ni Gabriel sa pinto, ang mga bisagra ay unti-unting bumibigay. Ang init ay tila isang dambuhalang kamay na sumasakal sa kanila, ngunit ang pag-asa sa mga mata ni Elena ay hindi namamatay. "Sir Gabriel, ang mga bata muna. Huwag niyo kaming alalahanin." Ang muling sigaw ni Elena nang sa wakas ay mawasak ang pinto. Pumasok si Gabriel sa gitna ng nagbabagang silid. Ang kanyang mga mata ay nanunuyo. Ngunit nang makita niya sina Sol, Luna at Stella na magkakasama, ang kanyang puso ay tila nakahanap ng kapayapaan sa gitna ng impyerno. Binuhat niya si Luna at Stella, habang si Sol ay mahigpit na kumapit sa binti ni Elena. Dahan-dahan silang lumabas. Ang bawat hakbang ay tila pakikipagpatayan sa apoy. Nang makarating sila sa ligtas na bahagi ng mansyon, lumingon si Gabriel. Ang silid-aklatan ay tuluyan ng nilamon ng apoy. Lahat ng mahahalagang papel, lahat ng yaman ay wala na. Ngunit nang makita niya ang kanyang mga anak na humihinga at si Elena na nakasandal sa pader habang hinahabol ang kanyang hininga, alam ni Gabriel na nailigtas niya ang tunay na kayamanan. "Ayos lang ba kayo? May masakit ba?" ang tanong ni Gabriel. Ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala habang sinusuri ang bawat isa. Ngunit ang katahimikan ng gabi ay muling binasag ng isang tunog, ang sirena ng mga pulis. At sa labas ng mansyon, sa ilalim ng malamig na liwanag ng buwan, nakita ni Gabriel ang isang figura na pilit na tumatakas sa gitna ng mga puno. Si Bianca. Ang babaeng nagtangka sa kanilang buhay ay hindi pa tapos sa kanyang huling laro. Isang matinding galit ang gumuhit sa mukha ni Gabriel. Alam niyang ang apoy na ito ay hindi lamang dumi sa kanyang mansyon, kundi isang huling hudyat na ang katarungan ay kailanman ay hindi matutulog. "Huwag mo akong hawakan. Hindi niyo alam ang sakripisyong ginawa ko para sa pamilyang ito." Ang sigaw ni Bianca ay tila isang matalim na kuko na kumakalmot sa katahimikan ng gabi habang pilit siyang pumipiglas sa mga kamay ng mga awtoridad. Ang usok mula sa nasunog na bahagi ng mansyon ay dahan-dahang humahalo sa malamig na hangin, tila isang madilim na anino na tumatangging lisanin ang bakuran ng mga Valderrama. Nakatayo si Gabriel sa gitna ng hardin. Ang kanyang mukha ay nababalot ng uling at pawis. Ngunit ang kanyang mga mata ay nagniningning sa isang kakaibang liwanag. Ang liwanag ng isang taong sa wakas ay nakakakita na ng katotohanan. Sa kanyang tabi, nakakapit si Elena sa kanyang mga anak. Ang panginginig ng kanilang mga katawan ay hindi na dahil sa ginaw, kundi dahil sa tindi ng takot na dahan-dahang napapalitan ng kaluwagan. Pinanood nila kung paano dinala ng mga pulis si Bianca patungo sa naghihintay na sasakyan. Ang bawat hakbang ng kontrabida ay puno ng pagtanggi. Tila isang reyna na pilit na inaagawan ng korona sa gitna ng kanyang sariling kasalanan. "Gabriel! Pagsisihan mo ito! Ang mga batang yan ang sisira sa'yo, hindi ako!" Ang huling hiyaw ni Bianca ay nilamon ng tunog ng pagsara ng pinto ng sasakyan ng pulis. Naramdaman ni Gabriel ang isang matinding panghihina. Ang kanyang mga tuhod ay tila naging halaya. At sa isang sandali, dahan-dahan siyang napaupo sa damuhan. Ang lahat ng yaman, ang lahat ng papeles na kanyang pinangalagaan ay abo na sa loob ng silid-aklatan. Ngunit nang maramdaman niya ang maliliit na kamay ni Sol at Luna na humahawak sa kanyang balikat, nalaman niyang wala siyang pinagsisisihan.
Papa, are you okay? Ang boses ni Sol ay puno ng pag-aalala. Ang kanyang maliit na muka ay may mantsa rin ng usok. Ayos lang ako, anak. Ngayon, ayos na ang lahat. Ang pabulong na sagot ni Gabriel habang hinahatak ang kanyang mga anak sa isang mahigpit na yakap. Lumapit si Elena, bitbit ang isang basong tubig. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha habang nakatingin sa kanyang amo. Sir Gabriel, ang silid-aklatan, ang lahat ng alaala ni Ma'am Sofia, Elena, ang alaala ay wala sa mga papel o sa mga litrato. Ang alaala ni Sofia ay narito, ang sabi ni Gabriel habang itinuturo ang kanyang mga anak at si Stella. Nailigtas natin ang pinakamahalaga. Dahan-dahang tumayo si Gabriel at lumakad patungo sa mga abo ng silid-aklatan. Sa gitna ng mga nagbabagang uling, may nakita siyang isang bagay na kuminang. Isang maliit na metal na kahon. Ang kahon na laging itinatago ni Sofia. Sa kabila ng init, hindi ito natunaw. Nang buksan ni Gabriel ang kahon, tumambad sa kanya ang isang bagay na nagpatigil sa kanyang mundo. Hindi ito pera, hindi ito alahas. Ito ay isang diary. At sa huling pahina nito, may isang petsang nakasulat, ang araw ng aksidente. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig habang binabasa ang mga huling salita ng kanyang asawa. Isang lihim ang nakasulat doon, isang lihim tungkol kay Bianca na hindi lamang tungkol sa pera, kundi tungkol sa isang kasalanang matagal nang ibinaon sa limot. Hindi aksidente ang pagkamatay ko, Gabriel. Kung binabasa mo ito, alam mo na kung sino ang may hawak ng gunting na pumutol sa aking hininga. Ang puso ni Gabriel ay tila nadurog sa pangalawang pagkakataon. Ang katarungan ay nagsisimula pa lamang. Ang apoy na sumunog sa kanyang mansyon ay tila naging mitya ng isang mas malaking laban na kailangan niyang harapin. Ang bawat titik na isinulat ni Sofia ay tila isang patak ng dugo na muling bumubuhay sa isang sugat na akala ko ay matagal na ring naghilom. Ang boses ni Gabriel ay halos isang bulong na lamang sa loob ng malamig na silid ng presinto. Sa kanyang harap, sa likod ng rehas na bakal, nakaupo si Bianca. Wala na ang kanyang mamahaling seda, wala na ang kanyang mga alahas. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo at ang kanyang mga mata ay puno ng isang uri ng takot na tanging ang mga taong huling-huli nasa akto ang nakakaramdam. Inilapag ni Gabriel ang lumang diary sa ibabaw ng lamesa. Ang bawat pahina nito ay may bakas ng abo. Ngunit ang mga salita sa loob ay kasing linaw pa rin ng sikat ng araw. Bakit, Bianca? Bakit kailangang umabot sa puntong ito? Si Sofia ang itinuring kanyang tunay na kapatid. Kapatid? Isang mapait at tuyot na tawa ang kumawala sa mga labi ni Bianca. Ang tunog nito ay tila isang marahas na pagkiskis ng bakal sa semento. Lahat ay binigay mo sa kanya, Gabriel. Ang atensyon mo, ang yaman mo, pati ang pag-ibig mo. Ano ang iniwan niyo sa akin? Isang pwesto sa kumpanya na kailangan ko pang ipagmakaawa? Hindi ako pinalaki para maging anino lamang ng isang Sofia Valderrama. Naramdaman ni Gabriel ang isang matinding pait sa kanyang lalamunan. Hindi niya magawang paniwalaan na ang inggit ay kayang pumatay ng isang buhay. Dahil lang sa pera? Dahil lang sa posisyon, nagawa mong ipaputol ang preno ng sasakyan ng sarili mong kadugo? Hindi lang yon, Gabriel. Ang dugtong ni Bianca, ang kanyang boses ay naging malamig at puno ng pait. Gusto kong makita kang hapo at sawi. Gusto kong makita kang bagsak para ako ang kukuha sa lahat. Pero dumating ang katulong na yan. Dumating si Elena. Sa kabilang panig ng silid, nakatayo si Elena kasama ang isang abogado. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa kanyang laylayan, ngunit ang kanyang mga mata ay hindi na nakayuko. Sa wakas, ang takot na nagbilanggo sa kanya sa loob ng maraming taon ay napalitan ng isang matapang na katarungan. Ipinasaksi mo sa akin ang lahat, Ma'am Bianca. Ang pabulong na sabi ni Elena. Inakala niyo na dahil mahirap ako, ay madali niyo akong matatakot. Pero ang pagmamahal ko sa mga bata,
ay mas matimbang kaysa sa takot ko sa inyo. Pagsisihan niyo ito. Hindi pa tapos ang laban na ito. Ang huling hiyaw ni Bianca habang kinakaladkad siya ng mga pulis patungo sa kanyang selda. Paglabas ng presinto, ang sikat ng araw ay tila isang mainit na yakap para kay Gabriel at Elena. Ang hangin ay sariwa, tila hinugasan na ng ulan ang lahat ng dumi ng kahapon. Lumingon si Gabriel kay Elena. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang pasasalamat na hindi kayang bayaran ng kahit anong yaman. Elena, hindi ko alam kung paano kita pasasalamatan. Ang sabi ni Gabriel, ang kanyang boses ay nanginginig sa tindi ng emosyon. Iniligtas mo ang pamilya ko. Iniligtas mo ang katotohanan. Wala po iyon, Sir Gabriel. Ginawa ko lang po ang tama para sa mga bata. Ang sagot ni Elena habang dahan-dahang lumalakad patungo sa sasakyan kung saan naghihintay ang 4 na bata, sina Sol, Luna, Maya at Stella. Pinanood ni Gabriel ang mga bata na masayang nagtatawanan sa loob ng sasakyan. Ang kambal ay mahigpit na nakayakap kay Stella at si Maya ay masayang nagkukwento. Ang pamilyang Valderrama ay hindi na katulad ng dati. Ang mansyon ay maaring nasunog, ngunit ang tahanan sa loob ng kanilang mga puso ay mas matatag na kaysa sa anumang bakal o semento. Ngunit sa gitna ng katahimikang ito, naramdaman ni Gabriel ang isang matinding kaba. Nang sulyapan niya si Elena, nakita niya ang isang maleta sa paanan nito. Isang maleta na hindi pamilyar sa kanya. Elena, aalis ka ba? Ang tanong ni Gabriel. Ang kanyang puso ay tila muling nadurog sa pangatlong pagkakataon. Napatigil si Elena. Ang kanyang mga mata ay napuno ng luha habang nakatingin sa malayo. Ang kanyang misyon ay tapos na. Ang katarungan ay nakamit na. Ngunit ang kanyang puso ay tila may ibang gustong sabihin na hindi niya kayang bigkasin sa harap ng kanyang amo. Tapos na ang tungkulin ko rito, Sir Gabriel. Nahanap na ninyo ang katotohanan at ligtas na ang mga bata. Wala na po akong dahilan para manatili pa sa marangyang mansyong ito. Ang boses ni Elena ay tila isang marupok na dahon na tinatangay ng hanging amihan sa gitna ng dapit hapon. Nakatayo siya sa tapat ng malaking gate ng mga Valderrama. Ang kanyang lumang maleta ay nasa kanyang paanan, tila isang simbolo ng lahat ng kanyang bitbit na dusa at pagsasakripisyo. Ang sikat ng araw ay unti-unti nang lumulubog, nag-iiwan ng mahahabang anino sa sementong basa pa rin ng luha at ulan. Naramdaman ni Gabriel ang isang matinding paninikip ng dibdib, mas masakit pa kaysa sa hapdi ng apoy na tumupok sa kanyang silid-aklatan. Tumingin siya sa mga kamay ni Elena, mga kamay na nagligtas sa kanyang mga anak, mga kamay na nagbigay ng init sa isang tahanang matagal nang naging yelo. Bakit, Elena? Dahil ba sa tingin mo ay hindi ka nababagay rito? Dahil ba sa mga salitang iniwan ni Bianca? Ang boses ni Gabriel ay nanginginig. Ang kanyang pagiging matatag na CEO ay tuluyan ng gumuhos sa harap ng babaeng nagturo sa kanya kung paano muling maging tao. Hindi po ganoon, sir. Ang pabulong na sagot ni Elena habang pinupunasan ng kanyang mga mata. Isang hamak na katulong lang po ako. Ang mundong ito ay para sa inyo, sa mga Valderrama. Tapos na ang gulo. Oras na para bumalik kami ni Maya sa tahimik naming buhay. Ngunit bago pa man makasagot si Gabriel, 4 na maliliit na figura ang mabilis na tumakbo patungo sa kanila. Sina Sol, Luna, Stella at Maya ay hindi nag-atubiling humarang sa harap ng gate. Ang kanilang mga maliliit na kamay ay magkakabuhol, bumubuo ng isang pader ng pag-ibig na walang sino mang makakabali. Nanay, huwag po tayong aalis. Dito lang tayo. Ang iyak ni Maya ay tila isang punyal na bumaon sa puso ni Elena. Tita Elena, please stay. You are our family now. Ang sabi ni Luna, ang kanyang boses ay malinaw at puno ng katapangan. Ang batang dati ay hindi makapagsalita
ay ngayon ay siyang nagbibigay ng lakas sa lahat. Lumapit si Gabriel at dahan-dahang hinawakan ang kamay ni Elena. Hindi bilang isang amo, kundi bilang isang lalaking natagpuan na ang kanyang nawawalang kapiraso. Elena, tingnan mo sila. Tingnan mo ang ginawa mo. Binuhay mo ang mansyong ito hindi dahil sa linis ng bawat sulok, kundi dahil sa pagmamahal na ibinigay mo. Ang pamilyang ito ay hindi mabubuo kung wala ka. Hinigpitan ni Gabriel ang pagkakahawak sa kamay ni Elena. Huwag kang aalis. Hindi dahil kailangan kita sa kusina, kundi dahil kailangan ka ng puso ko. Hindi ka katulong dito, Elena. Ikaw ang ilaw ng tahanang ito. Ang mga salitang iyon ay tila isang himala na nagpatigil sa pag-ikot ng mundo ni Elena. Ang lahat ng kanyang pag-aalinlangan, ang lahat ng kanyang takot tungkol sa antas ng buhay ay biglang naglaho nang makita niya ang katapatan sa mga mata ni Gabriel. Ang bawat patak ng luha ni Elena ay naging simbolo ng paglaya mula sa nakaraan. Dahan-dahang binitawan ni Elena ang kanyang maleta. Ang tunog ng pagbagsak nito sa semento ay tila isang huling hudyat ng pagwawakas ng kanyang pagiging nag-iisa. Lumuhod siya at niyakap ang 4 na bata, habang si Gabriel ay dahan-dahang yumakap sa kanilang lahat. Sa gitna ng hardin na muling nagsisimulang mamulaklak, sa harap ng mansyong unti-unti ng kinukumpuni, 6 na puso ang nagtagpo sa isang pangakong walang iwanan. Ang dilim ng kahapon ay tuluyan ng nilamon ng liwanag ng isang bagong umaga. Naramdaman ni Gabriel ang init ng katawan ng kanyang mga anak at ang malambot na kamay ni Elena sa kanyang balikat. Sa wakas, ang katahimikan ng mansyon ay hindi na dahil sa dusa, kundi dahil sa isang kapayapaang matagal na nilang ipinaglaban. Nandito na tayo sa bahay. Ang pabulong na huling salita ni Gabriel habang ang araw ay tuluyan ng nagpaalam. Nag-iiwan ng isang langit na puno ng mga bituin na tila nang gagaling sa mga ngiti ng mga anghel na nagbabantay sa kanila mula sa itaas. 1 taon ang mabilis na lumipas, tila isang agos ng ilog na dahan-dahang naghugas sa mga bakas ng putik at abo sa mansyon ng mga Balderrama. Ang sikat ng umaga ay hindi na muling pumasok sa isang bahay na kasing lamig ng semento. Sa halip, ang bawat sinag ng araw ay tila sumasayaw sa mga makukulay na kurtina at sa mga halamang mirasol na ngayon ay naglalakihan na sa hardin. Ang amoy ng sariwang kape at nilulutong almusal ni Elena ay humahalimuyak sa bawat sulok, isang bango na nagsisilbing hudyat ng isang buhay na puno ng init at pag-ibig. Sa gitna ng hardin, maririnig ang masiglang habulan ng 4 na bata. Si Sol at Luna ay hindi na ang mga batang tila estatwa sa dilim. Ang kanilang mga tawa ay malutong na sumasabay sa huni ng mga ibon sa itaas ng mga puno. Si Stella, na ngayon ay ganap na ring bahagi ng pamilya, ay masayang kalaro ni Maya. Ang kanilang mga kamay ay magkakabuhol habang nagtatanim ng mga bagong punla, isang simbolo ng pagkakaibigang nagmula sa gitna ng isang malakas na unos. Nakatayo si Gabriel sa veranda. Pinapanood ang bawat galaw ng kanyang pamilya. Wala na ang mabigat na timbang sa kanyang mga balikat at ang kanyang mga mata ay wala ng bahid ng pait. Sa kanyang kamay, hawak niya ang isang maliit na kwintas, ang 2 piraso ng puso na sa wakas ay pinag-isa na sa loob ng isang munting frame. Sir Gabriel! Ay, Gabriel pala. Handa na ang almusal. Ang malambing na tawag ni Elena habang papalapit sa kanya. Suot ni Elena ang isang simpleng puting damit at ang kanyang mukha ay nagniningning sa kaligayahan. Wala na ang takot sa kanyang mga mata. Dahil alam niyang sa bahay na ito, siya ay hindi lamang isang katulong, kundi ang reyna na nagpapatakbo sa tibok ng puso ni Gabriel. Dahan-dahang inakbayan ni Gabriel si Elena. Ang kanyang haplos ay puno ng paggalang at pasasalamat. Salamat, Elena. Salamat sa hindi pagsuko sa akin at sa pagturo sa akin kung paano muling magmahal. Naglakad sila,
patungo sa isang maliit na altar sa loob ng bahay kung saan nakalagay ang larawan ni Sofia. Ang mga bulaklak sa harap nito ay sariwa at ang kandila ay maliwanag na naglalayab. Hindi na ito isang lugar ng pagluluksa, kundi isang dambana ng pag-alala. Napatawad ko na siya, Elena. Ang pabulong na sabi ni Gabriel habang nakatingin sa larawan. Hindi na galit ang nararamdaman niya para kay Bianca, na ngayon ay nagsisilbi ng kanyang parusa sa loob ng rehas. Ang galit ay pinalitan na ng isang malalim na pag-unawa na ang kasakiman ay isang bilangguan din na mas masahol pa sa bakal. Ang pagpapatawad ay hindi para sa kanya, kundi para sa kalayaan ng sarili nating mga puso. Ang katarungan ay nakamit na, ngunit ang tunay na tagumpay ay ang kapayapaang namamayani ngayon sa bawat silid ng mansyon. Ang bawat sugat ng nakaraan ay naging mga pilat na lamang na nagpapaalala sa kanila ng kanilang katatagan. Natutunan nilang ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa ginto o sa lawak ng lupain, kundi sa dami ng taong handang yumakap sa iyo sa gitna ng iyong pinakamadilim na sandali. Habang nagtitipon ng buong pamilya sa hapagkainan, ang tunog ng kanilang mga kubyertos at ang masayang kwentuhan ay bumuo ng isang magandang musika ng paghilom. Ang bawat isa sa kanila ay isang anghel na nagligtas sa isa't isa mula sa dilim. Ang kwento ng mga Valderrama ay hindi nagtatapos sa isang malaking pagdiriwang, kundi sa mga maliliit at payapang sandali ng araw-araw na pamumuhay. Sa huling sulyap ni Gabriel sa langit, tila nakita niya ang isang ngiti mula sa mga ulap. Isang pagbabasbas mula kay Sofia para sa pamilyang sa wakas ay nahanap na ang kanilang tahanan. Ang pag-ibig ay tunay ngang parang ulan. Maaari itong magdala ng baha at unos. Ngunit ito rin ang tanging magdidilig sa mga tuyong puso upang muling sumibol ang pag-asa. Sa mundong puno ng pagsubok, ang pagiging tapat at mapagmahal ang tanging liwanag na hinding-hindi magdidilim.